Engineer Rodriguez. Sige. Nasa linya natin mula sa 2nd Engineering District. Engineer Rodriguez, sir, magandang umaga muna. Si June Fred Calamba po ito sa GMA Palawan. Magandang umaga po, sir. Opo. At sa inyo pong mga tagapakinig. Engineer, sir, pabanggit lang ng buong pangalan po. Pasensya na, sir. Engineer Orlando Rodriguez po. Engineer Rolando Rodriguez. Sir. Orlando po. Orlando. Sir, salamat ipinasa sa inyo ni D.E. Noel Puentebella yung pong telepono. Sir, ano po bang kasi may usapin patungkol dito sa Tigaplan Flood Control Project along Municipality of Brooks Point na kung saan reported ito as completed December 2024. Pero mukhang hindi naabot yung total length nito or may portion na hindi maganda yung pagkakagawa. Ano po bang kaninong project talaga ito, Engineer Rodriguez, sir? Sir, pwede ho ba natin mabanggit ninyo kung ano po yung contract ID ng project na tinutukoy po ninyo? Contract ID. Sana ba itong contract ID nito? Dali lang po ha. Kasi itong nandito na ako sa report mismo ng ng DPWH Mimaropa Region. Tigaplan River in the Municipality of Brooks Point, Palawan. Pero ito'y lumalabas na di umano ay ghost dike, engineer. Sir, as far as akin pong nalalaman, meron pong project dyan na ginawa ng 2023. Okay. Yan po ay completed ng 2024. Yan po ay nasundan ng, although ito po ay regional project, regional projects po yan. Opo. Sir, maputol po ako po kayo. Pag regional project, paano po yun? Ano po ang role ninyo sa District Engineering Office pag ganyan, sir? Actually po, sir, wala po kaming rule pagdating po sa regional project. Kasi po yan po ay sila po ang nag-identify ng project, sila po ang nag-i-implement, sila po ang nagsusupervise. Okay. Nagkataon lamang po noong 2023, ako po ay nabigyan ng assignment ng regional office. Parang nahiram lang po ba ako as project engineer ng district, nahiram po ako ng region. Pero isang project lang po yun dyan sa Tigaplan. Pero yan po ay completed. 23 EO 0079 na contract ID. Okay. Tapos po, noong 2024 po, meron niyang kasunod. May information po ako kasi siyempre habang kahit na completed na yan, ay minomonitor ko pa po kung may lumalabas na mga deficiencies. Kaya alam ko po na meron pong magkakasunod na mga project na ini-implement yan. Hindi ko lang po kabisado kung ano po yung mga contract ID. Pero lahat po yan ay ginawa. Yung nauna po, noong 2024, ang alam ko po ay substantially completed. As per my observation. Although wala po ako masyadong alam na detail ng project. Pero nakikita ko po na talagang mayroong activities na ginagawa dyan. Mayroon pong dalawa na yung dalawang nahuli, bali 4 na pong project. Yung una yung isa sa akin, and then may kasunod pong 3. Lahat po yan, yung dalawa ay, ang alam ko po ay ongoing. Wala pa po siyang expiry yung dalawang project na nahuli, yung dalawa. So, ang malamang po, hindi po ito, hindi po sigurado, kung siguro around mga 60% po ang completion, Okay. Dalawang project. Ito, Project 166, Project 413, Project 415. Saan sa inyo doon, engineer? Yung sa akin po ay yung 23 EO 0079. Worth ilang million? Yung mismong, ayan po ay hindi ko masyadong makabisado, pero mga 240 linear meter yan. Tapos
nag-extend po kami ng parang 20 meters, ganyan. Hindi ko makuha yung eksaktong figure. Pero andyan po yung project. Andyan po yan. Existing po yan at maganda yung kondisyon ng project. Tapos may dinugtong po dyan na dalawang proyekto, yung sa upstream, dalawa, tapos isang downstream. Yun po yung sinasabi ko na ngayon po ay mga ongoing. Okay. Oho. So, pero ang gumawa nito, ang nagpa-implementa nito ay mga taga-regional office, engineer. Yes po. Tama po. Regional office po ang nag-i-implement po. Pero how come na ang reporting ay dumadaan sa Second District Engineering Office natin, particular si Engineer Noel Puentebella nandoon? Hindi po. Siguro po, hindi siguro tama yung information na ang regional project ay dumadaan ng report sa amin. Wala po kaming kinalaman sa reporting, sa kanilang monitoring. Sila po ang nag-identify ng project, sila po ang nagpapabid sa region at sila po ang nag-i-implement. Teka, engineer, parang hindi ako makapangsang-ayon doon sa sinasabi ninyo kasi ito po ay press release na po ng DPWH Mimaropa Region, yung binabasa ko, dated December 10, 2024. Flood Control Structure Projects Communities along Tigaplan River. Ang sabi dito, in a report by Palawan 2nd District Engineer Noel L. Sir, Puentebella. pwede ho bang malinaw uli? Ano bang project po yung nire-report na yan? Yung binabanggit ninyo? Wala na pong project ID yung nakalagay dito engineer, pero December 10, 2024. Malamang ito yung sinasabi ninyo kasi nasa sir, ganito, sir. 400 ilan? 412 lineal meters flood control project with 200 millimeter thick reinforced concrete rebatement, 4 meters steel sheet piles and segmental wall. Sir, tama po, sir. Opo. Yung binabanggit niyo pong proyekto ay sa district po yan. Sa district. District po ito. Sa district po yan. Kasi po, mahaba po yung Tigaplan River. Opo. Mahaba po yan. Napakahaba po niyan. Kasi pumapasok pa po yan doon sa barangay Pangubilyan hanggang doon po sa itaas. Yung ilog na yan, halos yan po yung hanggang doon sa Mahilit Falls. Okay. So, yung binabanggit po ninyo, siguro na project yan is nasa downstream. Na bahagi ng ilog. So, tama po yan yung binabanggit niyo, nasa district project po natin yan. Yung binabanggit ko po kanina doon ay mga regional projects yung kanina. Okay. So, ilang regional projects yung nandoon at ilang local project ng district, sir? Kung may idea kayo. Sa pagkakaalam ko, sir, 4 na project po yung regional project. Tapos, iisa lang itong local project district, sir? Sir, yung local project po na yan, sir, ay iisa sa yung ngayon po. Sa ngayon. Opo. Pero may mga previous projects na rin po diyan na hindi ko po masyadong kabisado kasi po meron po talagang naka-assign na project engineer ang Brooks Point. Ako po ay nagkataon lang na nahiram ako dati kaya mayroon akong mga konting information regarding sa regional projects po natin. Okay. Doon sa particular na project na minonitor ninyo, binabanggit ninyo, Engineer Rodriguez, sir, na yun po ay maayos na nagawa at nakompleto kung ano yung nasa plano, sir? Yes, sir. Definitely. Nagawa po yan ayon sa plano. At may idea kayo kung kailan po reported completed yon, sir? Ang 2024 din? Ang proyekto po, yung sa akin po ay na-report po ng around the parang May, April-May na report ng 100%. Pag ganun, sir, anong power ninyo? Halimbawa, minomonitor ninyo yung project, hindi naman talaga kayo yung nagpapatrabaho. Anong power ninyo doon sa proyekto habang ginagawa, engineer? Sir, yung project po na under po sa aming mga project engineer, pag kami po ang meron pong project designation order, nasa amin po ang kapangyarihan para i-monitor yan at
ipatupad ang proyekto ayon po doon sa sinasabi po ng plano. Meron po kaming mga binibigay na mga site instructions at calibrated actions sa atin pong contractor kung sila po ay merong deficiency sa kanila pong pagpapagawa. May bukod sa inyo, sir, may actual ba na mga regional office natin na nandoon sa area para tiyakin din na nasusunod yung pong plano, sir? O kayo lang? Kayo lang talaga? Hindi, sir. Sa implementation, sir, namin, kahit na po ang district project o regional office, ay meron po kaming quarterly na mga bumibisita na quality assurance unit team, at meron din po tayong contractors performance evaluation system team. And then ang atin pong kuha ay meron din pong post-audit na ginagawa pagkatapos po ng project. So hindi lang po ang project engineer ang nagmumonitor po ng proyekto. Sir, may idea kayo, ito namang yung sa Tarusan Island na may contract ID 23E00186 para sa Tarusan Island Seawall dyan sa Batarasa? Yes, sir. Yes, sir. Meron po kasi yan po ay taong 2023 ang project po na yan ay dapat na i-implement. Ang nangyari po dyan dahil nung yan po ay magsasagawa po ng taking ang contractor at kasama po siyempre may witness na mga taga regional office. Nagkataon po na ako po ay kasama. Nahiraman po tayo ng sasakyan dati ng mga personnel ng regional office para mag-take. At yan po ay hindi namin malocate yung location ng project. Yung Tarusan Island. At yan po ay nagkaroon po ng mutual termination ang DPWH at ang contractor dahil nga yung regional office at yung contractor dahil nga doon sa location problem ng project. Ano pong ibig ninyong sabihin, engineer? Hindi natuloy itong project na ito kasi may hindi po natuloy, sir. May hindi notice po yan natuloy. Of award, may notice to proceed. Yes, sir. Meron pong notice to proceed. Meron po yung kontrata. Pero nagkaroon po ng mutual termination during the implementation kasi nga hindi po talaga hindi malocate o marahil mali yung title ng project. So, hindi makita kung saan ilalagay yung proyekto, kung saan i-construct? Ganun ba yon, engineer? Yes, sir. Actually po, ayon sa pagkakaalam ko, yan pong location na tinuturo po ay tumatama po sa mangrove area. Kaya po hindi pwedeng galawin ng contractor. Tama ba ang contractor nito sana ay yung pagmamay-ari ng mga diskaya na Alpine Omega with Subcon or ano bang usapan hindi, nila sir, dito ni IB Michelle? Yan po ay joint venture. Joint venture, okay. Ng Alpine Omega and IB Michelle Construction. So, anong nangyari sa pondo nito? Engineer, kung may idea po kayo kasi lumalabas. Kapag na-terminate po, sir, ang isang project, kapag na-terminate po, ang pondo po niyan ay binabalik po sa treasury. So, nakakasiguro tayo na hindi po ito isa na naman doon sa mga ghost project, engineer? Yes, sir. Yes, sir. Sigurado po tayo, sir, kasi meron pong mga dokumento, may proseso po na ginawa dyan para po ma-terminate. In fact po, kasama po dyan na nagbigay po ng certification yung atin pong DNR at PCSD na hindi pwedeng galawin yung lugar. Kaya nga po yan ay na-terminate. Pero may lumalabas, sir, na reported completed yung project, engineer. Sir, yung pong balita na completed, sir, ay pwede po nating sabihin na fake news. Okay. Dahil nasa record po ng DPWH na yan po ay talagang hindi terminated. Nagawa.
Na-terminate, Yes, sir. hindi nagawa. Yung pondo ay ibinalik sa National Treasury. Ganun po, sir. Yes po, tama po. Tama po, sir. Okay.